Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa baryo ng San Andres, nakatayo ang isang malaking lumang bahay sa tuktok ng burol. Ang bahay ay matagal nang inabandona at walang sino man ang naglalakas loob na pumasok. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ang tahanan ng isang babaeng tinatawag nilang Black Lady. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang kwento tungkol sa Black Lady. Ang sabi ng ilan, isa siyang dalagang niloko ng kasintahan at nagpakamatay sa loob ng bahay. Ang iba naman ay naniniwalang isa siyang bruha na isinumpa at naiwang mag-isa sa malaking bahay. Sa kabila ng iba't ibang bersyon ng kwento, iisa lang ang totoo. Lahat ng dumadaan malapit sa bahay na yon ay nakakaramdam ng malamig na hangin, kahit pa sa tag-init. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na hamunin ang kanilang tapang. Sina Nilo, June at Aris ay matagal nang naririnig ang mga kwento tungkol sa Black Lady. Ngunit hindi sila naniniwala. Tara, puntahan natin yung bahay. Wala namang multo doon, yaya ni June, habang nagpaplano sila sa tapat ng tindahan. Sigurado ka? Paano kung totoo? Tanong ni Nilo, na halatang kinakabahan, ngunit ayaw magpakita ng takot. Wala yan. Magdala tayo ng flashlight at kung may makita tayo, mabilis tayong tatakbo. Sagot ni Aris na may ngiti sa labi. Dala ang kanilang tapang at kaunting alak para sa lakas ng loob. Umakyat sila sa burol kung saan naroon ang bahay. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Pagdating nila sa tapat ng bahay, napansin nilang bukas ang malaking pintuan. Hindi ba dapat nakasarado ito? Wala namang tao dito, bulong ni June. Baka hangin lang ang nagbukas, sagot ni Aris habang itinutok ang flashlight sa loob. Sa loob ng bahay, makikita ang makapal na alikabok at mga sirang kasangkapan. May amoy na parang bulok na kahoy na bumalot sa hangin. Habang iniikot nila ang flashlight, napansin ni Nilo ang isang malaking salamin sa dingding. Lumang-luma na ito at may basag sa isang bahagi. Ang creepy naman ito, sabi ni Nilo habang tumitig sa salamin. Ngunit bigla siyang napaatras nang makita niyang parang may aninong dumaan sa likod niya. May nakita ka? Tanong ni June. Wala, baka guni-guni lang, sagot ni Nilo. Pilit pinapakalma ang sarili. Habang patuloy nilang iniikot ang bahay, napansin nilang tila lumalamig ang hangin. Pakiramdam nila ay may mga matang nakatingin sa kanila, ngunit wala silang makita. Sa ikalawang palapag ng bahay, may nakita silang isang kwarto na bahagyang nakabukas. Sa loob ay may luma at sirang kama, at sa ibabaw nito ay isang lumang damit pangkasal. Bakit may damit pangkasal dito? Tanong ni Aris habang nilapitan ito. Ngunit bago pa niya mahawakan ang damit, biglang sumara ang pinto ng kwarto ng malakas. Sabay-sabay silang napalingon at tumakbo papunta sa pinto. Ngunit nang buksan nila ito,
Nakaharang sa kanilang harapan ang isang babaeng nakaitim. Ang mukha nito ay halos hindi makita dahil natatakpan ng mahabang buhok. Ngunit ang mga mata nito ay pulang-pula na parang nagbabaga. Ang katawan nito ay napakapayat at ang mga kamay ay parang may mahabang kuko. "Alis na tayo! Takbo!" sigaw ni June habang pilit binubuksan ang pinto. Ngunit bago sila makalabas, narinig nila ang malalim at nakakapangilabot na tinig ng babae. "Hindi kayo makakatakas. Lahat ng pumasok dito ay mamamatay." Nagmamadali silang bumaba sa hagdan. Ngunit bigla nilang narinig ang malalakas na yabag na parang may sumusunod sa kanila. Nang lumingon si Aris, nakita niyang nasa likod nila ang Black Lady. Nakalutang sa ere at nakangisi. "Bilisan niyo!" sigaw ni Aris habang hinihila si Nilo na nadapa sa hagdan. Nang makarating sila sa unang palapag, binuksan nila ang pinto at tumakbo palabas ng bahay. Ngunit kahit nakalabas na sila, naririnig pa rin nila ang halakhak ng babae na nagmumula sa loob ng bahay. Kinabukasan, ikwento nila ang nangyari sa mga matatanda sa baryo. Sinabi nila na nakita nila ang Black Lady at muntikan na silang hindi makalabas ng buhay. Sinabi ng matandang albularyo na ang babae ay dating may-ari ng bahay. Iniwan daw siya ng kanyang kasintahan sa araw ng kanilang kasal, kaya't nagpakamatay siya sa mismong kwarto kung saan nila nakita ang damit pangkasal. Simula noon, ang kanyang espiritu ay nanatili sa bahay, naghihintay ng mga bagong biktima. "Bakit niyo kasi pinakialaman ang bahay na yon?" tanong ng albularyo. "Hindi namin alam. Akala namin kwento lang," sagot ni Nilo na halos nanginginig pa rin. Pagkalipas ng ilang araw, biglang nagkasakit si Aris. Madalas siyang magising sa gabi. Sinasabi niyang naririnig niya ang tinig ng Black Lady. Si June naman ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto, habang si Nilo ay nawala at hindi na muling nakita. Ang bahay sa burol ay nanatiling nakatayo, tila naghihintay ng susunod na mga biktima. Ang kwento ng Black Lady ay naging babala sa baryo ng San Andres. Ngunit sa kabila ng takot, may mga osisero pa rin nagtatangkang pumasok sa bahay. Hindi alam ang panganib na nagkukubli sa dilim. Kung sakali mang maglakas loob ka, huwag kalimutang magdala ng lakas ng loob dahil hindi lahat ng bumabalik ay nakakaligtas. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.